Okay. Punta na po tayo rito. Alam nyo, ito po, nakakatuwa. Yung DCMM po, yan po ay pag-aari ni Martin Romualdez. Yan. Okay. So, sanay po tayo If you're na yung over 50, DCMM, I beg you kasama to ng try this. ABS-CBN, wala You pong don't ginawa need to yan, train kundi harder. umatake. You need 7 minutes. Ha? Lahat po ng mga guests nila ay inaano po nila, no? Kasama na po natin ang lahat isa po rin ng nating kanilang suki. mga guests ay panay aatake po sa mga Duterte. Ngayon po, ito pong guest po nila, katakataka, no? Hindi po inatake si VP Sara Duterte. Kung hindi, tila kumampi kay VP Sara. Excuse me po. Excuse me po. Ito po yung pamagat nila, oh. Kaya nakakatuwa eh. Sabi ko, naglalaro sa isip ko, ito ba yung panakot? Ha? Ito ba ang panakot ni Martin? Sige. parang gusto bang sabihin ni Martin, sige, subukan nyo na ako. Ha? Subukan nyo na ako ang ituro nyo na mastermind. Kontrolado ko tong DCMM na to. At kaya kong i-promote dito si BP Sara. Makita natin ang mahuhusay. Sabay tago. Sabay pwede na siya magtago. Ito po, ebidensya sa kasong plunder versus BP Duterte. Hindi matibay. Yan po ang sinabi ng kanilang guest. Ang kanila pong guest na taga UST. Ito po ay political analyst. Yan. Totoong political analyst yan. Kasi kumampi kay BP Sara. Totoo po kasi yung sinasabi. Di ba? Mahina daw po yung kasong plunder. Alam nyo po, ito po ay kasong kriminal. Bakit po mahina ang kasong plunder kay BP Sara? Una, pag criminal case po, hindi po dapat simpleng ebidensya yan. No? Ayon po dito sa political analyst na to. Na nagngangalang profesor. Sino ba tong profesor? Ayaw sabihin. Ayon po dito kay Prof ng UST, taga UST, ang dami po, no? Bakit po mahina? Yun po yung una. Ito rin yung mga sinasabi natin, kaya lang, pag profesor na kasi yung nagsalita, may bigat na eh. Dati na natin itong sinasabi. Di ba? Okay. Ano yung sinasabi niya? Una, hindi yan optics lang yan, yung maraming papel. 'Di ba? Pag-aksaya lang po yan. Pero, yung mga sinasabi na nagsampa ng plunder, na kinakailangan daw na si BP Sara ay ilantad yung kanyang bank account, pagpapakita raw yun ng wala talaga silang matinding ebidensya labang kay BP Sara. Ikalawa, paano po magkakaroon kayo ng matinding ebidensya, mabigat na ebidensya, kung ang pagbabatayan ninyo ng kasong plunder ay confidential fund. Sabi po ni Prof. Pakinggan ko lang nga kung sino tong Prof na to. Para mas morning, Christian and Vicky, and good morning. Graduate School. Good morning po, Dr. University of Santo Tomas, Faculty of Department of Politics. Kasama na po natin ang isa rin nating suki, si Dr. Froilan Calilum, Political Analyst at mula. Okay, ano po yung mga sinabi niya? Ito na rin po yung sinasabi natin.
'Di ba? Una, walang matibay ng ebidensya kung ang ebidensya nyo ay kukunin nyo kay BP Sara. Kung ang gusto nyo ay buksan ni BP Sara yung kanyang bank account para makakuha kayo ng matibay na ebidensya, sabi po ni Prof. Kalilong, ay hindi po obra yan. Kasi kayo po nagsampa ng kaso. Hindi po pwede na ang maghanap po ng ebidensya para sa inyo ay yung ombudsman. Ikalawa, ang batayan po ninyo ng plunder ay confidential fund. Ano po ba yung confidential fund? 'Di ba? Ang sabi niya po, samantalang cleared na po si BP Sara sa COA. Wala na pong usapin ng confidential fund sa COA. So ibig sabihin, paano magiging matibay yung inyong ebidensya na may katiwalian sa confidential fund kung clear na siya sa COA? Ikatlo niyang sinasabi, ito po ay pinagbibintangan nyo yung Office of the Vice President. Dapat daw, kung criminal charge yan, dapat ang pagbibintangan nyo, yung pinagbibintangan kasi nila, mali yung paggamit ng Office of the Vice President. So paano nyo yung maibibintang na plunder kung opisina yung pinagbibintangan ninyo? Dapat daw sa plunder, yun ang yun ang bago sa akin. Kasi ngayon ko lang narinig to eh. Dapat daw sa plunder, yung tao mismo, si BP Sara mismo, yung pinagbibintangan ninyo, naninenok niya yun. Na mahigit 50 million yung ninenok niya. Siya mismo, hindi yung opisina. Ganun pala yun. Kaya po maganda po makinig sa mga matatalinong tao eh. Lalo na kung pabor sa Duterte ang sinasabi. 'Di ba? At ikatlo, hindi po pwedeng basta ebidensya. Pag criminal case po, yan po ay dapat guilty beyond reasonable doubt. Wala pong agam-agam. Kaya napakatibay dapat ng ebidensya laban sa'yo. Bukod pa dyan, bukod pa po dyan sa, ibig sabihin, pag may duda lang ng konti, dismiss ang kaso. Pag may duda lang ng konti, absuelto si BP Sara. Kaduda-duda yung mga pinaggagawa nila. Una, optics lang yan, yung maraming papel. Pag-aaksaya lang ng puno yan. Daig nyo pa illegal logger. Thank you very much kay Marcestin na nagbigay po ng 8 Hong Kong dollars. Na-interview na na-interview na ba namin? Di alam niya na kung ito po, ganito po yan tignan po ninyo. Yung mga TV station po, yung mga radio station, alam po nila bago nila interviewin yung tao. Ngayon, bakit ko po sinasabi na tila kumakampi na po yung DCMM? Yung pag-aari po ni Martin. Okay. Alam po nila, bago ka mag-interview, alam mo na yung more or less, alam mo na yung gustong sabihin ng tao. Yan po yun eh. Sa totoo lang po. Hindi ka po mag-i-interview kung ikaw po, alimbawa, SMNI. Pag alam mo na anti-Duterte yan, bakit i-interviewin ng SMNI yan? Di ba? Para makapagpropaganda laban sa Duterte sa SMNI, hindi po gagawin yan. Kaya ngayon, alam na po nila na itong profesor na to, alam na yung stand dito po sa na mahina yung bakit ngayon pabor kay BP Sara yung sasabihin na to. Ang tanong, bakit pag-aari ito ni Martin? Bakit
pro Duterte, pro Sara Duterte yung kanyang guess. Ayan ang pag-isipan nyo. Ito kaya yung dahil sa paglantad ni Chanco na itinuturo si Martin na siya yung mastermind. Naglalabo-labo na po sila. Hindi po kasi pwedeng sabihin ng tao, yan, di ba ang question? Sino ang mastermind? Hindi po pwedeng kulong-kulong ng kung sino-sino tapos walang mastermind. Yan din ang isang dahilan kung bakit hindi sila makapagpakulong ng mga ng mga senador at congressman. Kasi, putya, papalagyan mga yan. Bakit kami ang kukulong nyo? Bakit hindi pwede si Martin? Boss Buds, advance Merry Christmas and Happy New Year. Thank you for your continuously speaking truth to power. Mocha Princess. Maraming salamat sa iyo, Mocha Princess, sa pagpapapink. $50. Congratulations. Palakpakan naman dyan. Maraming salamat. Diba? Pwedeng naglalaglagan na sila. Kasi nilalaglag na ng tauhan ni BBM eh. Tandaan nyo po si Chanco, tauhan po ni BBM yan. Nilalaglag na nila lahat. Malayo lang po kay BBM yung bintang. Kaya lang nakakatuwa po kasi mainstream media na to eh. Yung nagsasabi, mainstream media na. Guess na ng mainstream media yung nagsasabi na mahina ang ebidensya ninyo kahit meron pa kayong sandamukal, isang truck na papel. Mahina pa rin ang ebidensya nyo. Kaya nyo pinaglalabas si BP Sara ng ebidensya na magmumula sa kanya. Hindi po pwede yun. Dapat si Remulla, ang aksyon ni Remulla, dapat dismiss agad. Bakit? Putya, wala pala kayong ebidensya eh. Tapos,